Isang mapagpalang araw ang hatid namin sa inyong lahat. Dito lamang yan sa Valenzuela Facebook Live, kung saan ang inyong edukasyon ay aming prioridad. Welcome mga bata! Ako si Ginoong Jerome Wilmar Calim, guro mula sa Roberta de Jesus Elementary School. Ako muli ang inyong virtual guro sa MAPE Health Forum ngayong umaga. Bago natin simulan ang lahat, nais kong ipaalala ang mga sumusunod. Manood at makinig ng mabuti, ihanda ang inyong module, panulat at notebook, at maging magalang sa pagkomento. Para sa inyong attendance ngayong umaga, i-type sa ating comment box ang inyong buong pangalan, baitang at pangkat, at ang pangalan ng inyong paaralan. Makikita sa screen ang halimbawa. Ang ating layunin sa araw na ito ay mula sa MELC o Most Essential Learning Competencies. Una, natutukoy ang mga espesyal na okasyon o natatanging pangyayari na ipinagdiriwang ng mga Pilipino. Pangalawa, nailalarawan ang mga gawaing pangkaligtasan sa panahon ng mga espesyal na okasyon o natatanging pangyayari upang makaiwas sa anumang peligro o kapahamakan. At pangatlo, na isasagawa ang mga gawaing pangkaligtasan sa panahon ng mga espesyal na okasyon o natatanging pangyayari. Handa na ba kayong matuto? Ihanda na ang inyong mga sarili at tayo nang magsimula. Noong nakaraang linggo, naalala niyo pa ba ang ating pinag-aralan mga bata? Maaari nyo itong i-type sa ating comment box ang inyong kasagutan. Ayan, may nakikita na ako. Tama mga bata, pinag-aralan natin ang iba't ibang uri ng kalamidad sa ating komunidad. Ngayon ay nais kong subukin ang inyong mga natutunan. Basahin ang sumusunod na pangungusap at piliin ang tamang sagot. Isulat lamang ito sa inyong kwaderno. Ang lindol o bagyo ay nagdudulot ng walang tigil na pag-ulan. At ang tamang sagot ay bagyo. Pangalawang bilang, ito ay mainit na lava o tsunami na dumadaloy sa bunganga ng bulkan kapag ito ay pumuputok. At ang tamang sagot ay lava. Pangatlo, ang duck, cover at hold ay ginagawa kapag may lindol o tsunami. At ang tamang sagot ay lindol. Pang-apat, walang pasok ang preschool kung nakataas sa signal number 1 o signal number 2 ang bagyo. Tama ang inyong sagot mga bata. Ito ay signal number 1. Pang-lima, ito ay tumutukoy sa pagyanig ng lupa. Ano ito? Lindol o baha? Ang tamang sagot ay lindol. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot mga bata? Magaling! Isang magandang indikasyon yan ng mahusay na pagkatuto. Sa puntong ito ay nais kong subukin ang inyong mga natutunan. Nais kong tukuyin ninyo ang uri ng selebrasyon ayon sa pagsasalarawan. Isulat ang buong sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, may handang cake at lobo sa selebrasyon. Ano kayang pagdiriwang ito mga bata? Meron kayong 5 segundo. At ang tamang sagot ay kaarawan. Pangalawa, may mga makukulay na banderitas, kasuotan, at sayawan sa plaza. Ano kayang selebrasyon ito? At ang tamang sagot ay pista. Pangatlo, ito ay pagpasok ng panibagong taon. Anong pagdiriwang ito? At ang tamang sagot ay bagong taon.
Pang-apat, ito ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Anong sagot nyo rito, mga bata? Ang tamang sagot ay Pasko. Para sa panghuling bilang, ito ay isang buwang pagdiriwang ng mga Muslim. At ang sagot dito, mga bata, ay tama, Ramadan. Ilang tamang sagot ang inyong nakuha, mga bata? Kung 5? Wow, mahusay, mga bata. Mga bata, pagmasdan natin muli ang mga nasa larawan. May naalala ba kayo? Pamilyar ba kayo sa mga pagdiriwang ito? Ano sa palagay ninyo ang mga pagdiriwang na ipinapakita ng mga larawang ito? Kung alam ninyo ang iyong sagot, maaari ninyo itong i-type sa ating comment box. Ayan, may nakikita na ako. Ang mga pagdiriwang na nasa larawan ay ang Pasko, Araw ng mga Puso, at ang Bagong Taon. Muli, may mga ipapakita akong mga larawan. Hulaan ninyo kung anong selebrasyon ang pinapakita ng bawat isa. Para sa unang larawan, ano kaya ito, mga bata? Maaaring i-comment ang inyong mga sagot. At ang tamang sagot ay Pasko. Ang Pasko ay isang panrelihiyong piyesta, opisyal kung saan ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang kapanganakan ni Hesukristo. Ito ay pinagdiriwang natin tuwing ika-25 ng Disyembre ng bawat taon. Sumunod na larawan. Ano kaya ang tamang sagot dito, mga bata? Tama, ito ay kaarawan. Ang kaarawan ay araw ng anibersaryo ng kapanganakan ng isang tao. Pangatlong larawan. At ang tamang sagot ay pista. Ang pista ay pinagdiriwang bilang paggunita sa isang mahalagang araw, karaniwan sa kaarawan ng patron ng baryo o bayan. Bahagi na ng pagdiriwang ang prosesyon, parada, paligsahan at palaro, sayawan, kainan, programang kantahan, pagtatanghal ng dula, at pagnonobena sa ngalan ng patron na ipinagdiriwang. Para sa ating susunod na larawan, ano kaya ang tamang sagot dito, mga bata? Tama, ito ay Ramadan. Ang Ramadan ay ang ikasiyam na buwan sa Islamikong kalendaryo. Ito ang panahon ng pag-aayuno ng mga Muslim. Para sa panghuling larawan, ito ay Bagong Taon. Ang Bagong Taon o New Year sa wikang Ingles ay isang pagdiriwang bilang pagsalubong sa panibagong taon sa buhay ng mga Pilipino. Isa ng tradisyon na nag-ugat sa kultura nating mga Pilipino na salubungin ang bagong taon na maingay at nagpapaputok. Karamihan sa atin ay naniniwalang dapat maingay at masaya ang pagsalubong sa bagong taon. Ito nga ang dahilan kung bakit naging bahagi na ng ating New Year's Eve countdown celebration ang pagpapaputok. Kung sadyang hindi maiiwasang magpaputok, may mga tips o tamang pamamaraan na dapat gamitin upang maging ligtas sa paggamit nito. Una, kabilang dito ang pagsusuot ng safety glasses para sa proteksyon sa mata, earplugs upang maiwasan ang malakas na ingay. Maaari ding magsuot ng long sleeve na damit na may telang gawa sa cotton. Maghanda rin ng first aid kit sakaling magkaroon ng burns o sugat
pati na rin ang fire extinguisher para sa hindi inaasahang sunog. Kung magsisindi ng paputok na nasa sahig tulad ng fountain, gumamit ng stick na may katol sa dulo. At huwag ring magpapaputok kapag lasing at hindi na rin dapat pulutin ang mga hindi pumutok na mga paputok. Sa ating lungsod ay ipinagbabawal ang paggamit o pagtitinda ng paputok. Kung kaya, sa taong 2022, ang lungsod ng Valenzuela ay nakapagtala ng maliit na bilang ng admission of firecrackers-related injuries in public and private hospitals in the city. Narito naman ang mga masamang epekto ng paputok. Una, nakakaapekto ito sa respiratory system ng isang tao. Ang mga paputok ay pwedeng makapinsala sa kamay at paa. Maaari rin itong maapektuhan ang pandinig. Narito naman ang masamang epekto ng pag-inom ng alak. Una, pagkahilo, pagsusuka, at mga kahirapan sa paghinga. Hindi malinaw na paningin at pandinig, nabawasang pandama at pagtutugma ng mga kilos, at kawalan ng malay. Narito naman ang masamang epekto ng pagpapaputok ng baril. Ang pagpapaputok ng baril tuwing bagong taon ay maaaring makapagdulot ng aksidente, pagkamatay ng inosenteng tao dahil sa ligaw na bala ng baril. Sa pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon, gaya ng bagong taon, iwasang magpaputok at gumamit na lamang ng mga alternatibong pamamaraan gaya ng pagpapatugtog ng musika, paggamit ng torotot, at iba pa. Sa pagdiriwang ng Pasko, tayo ay magsimba, magpalitan na lang ng regalo, at manood ng pailaw sa plaza. Sa pagdiriwang ng pista, sumali sa palaro at manood sa parada. Ngayon ay nais kong subukin ang inyong natutunan sa ating bagong aralin. Kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap, i-comment ang check. At X naman kung ito ay hindi wasto. Nagkantahan at nagsayawan ang magkumpare sa halip na uminom ng alak sa kaarawan ni Mang Kanor. Check o X. At ang tamang sagot mga bata ay check. Pangalawa, nagpaputok ng baril si Mang Ruben sa pagsalubong ng bagong taon. Check o X mga bata. At ang tamang sagot ay X. Pangatlo, nanood ng programa sa plaza ang mga bata sa halip na magpaputok ng labentador. Ano kaya ang tamang sagot dito mga bata? At ang tamang sagot ay check. Pang-apat, maingat na nagpaputok ng kanyong kawayan sina Ador, Pablo at Jose. At ang tamang sagot mga bata ay tama, check. Para sa panghuling bilang, nakipag-inuman si Mang Jose sa piyesta sa kabilang bayan at lasing na nagmaneho ng motor pauwi. Ano kaya ang inyong sagot dito mga bata? At ang tamang sagot ay X. Nakuha niyo po ba lahat ng tamang sagot mga bata? Magaling! Lagi nating tandaan mga bata, anumang okasyon o selebrasyon ang ating ipinagdiriwang, lagi natin isaalang-alang ang ating kaligtasan. Mas masaya ang pagdiriwang kung ang lahat ay ligtas. Sa puntong ito ay nais ko muling subukin ang inyong natutunan.
Isulat ang tama kung ang pangungusap ay naglalahad ng kahalagahan ng pag-iingat sa anumang selebrasyon, at mali naman kung hindi. Para sa paunang bilang, nakalagay sa cellphone ni Matet ang mga numero ng pulisya at bumbero. At ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, sinindihan ng mga bata ang nakitang paputok sa lansangan. Tama o mali? Tamang sagot ay mali. Pangatlo, tumulong ang mga kabataan sa paglinis ng plaza matapos ang pista. Ano ba ang tamang sagot, mga bata? Tama. Pang-apat, namili ng malalakas na paputok ang tatay para sa bagong taon. Ito ba ay tama o mali? At ang sagot ay mali. Para sa panghuling bilang, nanood ng pailaw si Clara sa parke kaysa sa magpaputok. At ang sagot dito ay tama, mga bata. Mga bata, kung nakuha ninyo lahat ang tamang sagot, mahusay. Ibig sabihin yan ay natutunan ninyo ng mabuti ang ating aralin. Sa puntong ito ay nais kong malaman ang inyong katanungan. Maaari ninyo itong isulat sa ating comment box. At sisikapin ko po itong sagutan kasama ang ating moderator ngayong araw. Ayan, may nakikita na ako. Nakita ko ang katanungan ni Faith Levy Adobas mula sa Paaralang Roberta de Jesus Elementary School. Ang kanyang katanungan ay, paano maisasagawa ng ligtas ang pagdiriwang ng bagong taon? Maraming salamat, Faith. Maisasagawa nating ligtas ang pagdiriwang ng bagong taon kung iiwasan natin ang pagpapaputok ng mga delikadong paputok kagaya ng labentador. Ipagdiriwang na lang ang bagong taon sa ibang pamamaraan kagaya ng paggamit ng torotot at pagpatugtog ng musika at masayang kainan. Muli, ako si Sir Jerome, guro mula sa Roberta de Jesus Elementary School na nagpapaalala ang kalusugan ay kayamanan. Dapat itong ingatan upang matayong na kinabukasan ay makamtan. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!